Isang makakalikasang umaga sa ating lahat, isang luntiang Pilipinas sa ating lahat. Sa gitna ng pandemyang ito, tayo ay nagtatanim ng puno, gumagawa ng mga batas para mabigyan ng katarungan ang kalusugan ng mga Pilipino, nag-iisip ng mga paraan para maagapan ang tumataas na COVID. Pero sa tinatawag na silver lining behind the clouds, yung tinatawag na the great reset and the pause, tignan natin kung tayo pa ay dapat bumalik sa dating normal or dapat pa isang bagong normal or mas mabuti pa sa isang mas mabuting normal. And that's the reason why I'm here again on this Thursday. This Thursday, for those who are seeing us today, because of the numerous webinars that we have, sometimes they see me with the National Historical Commission on the road to 500, and sometimes they see us with the DENR on the protected areas discussions all over the country, where we bring them virtually in the different legislated protected areas. But the weekly Thursday are 10 o'clock or 10:05 or 10:08 sometimes because of connections, internet connections. But we're here every Thursday since the middle of the pandemic, after my bill became a, well, not yet enacted law, was passed on third reading in the House of Representatives, which is the Better Normal Act. What does it mean? We must change the way we think, the way we do things, a great lifestyle change to seize this moment, however unfortunate, to pause and to do what should have been done from the start. So, sa mga nakaraang linggo na pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagbibisikleta dahil ang ating mga frontliners ay hindi makakasagay ng public transportation, magkakahawahan, or walang public transport sa panahon noon ng ECQ. Kaya, let's give back the commons to the people by providing sustainable mobility and bike lanes. Napag-usapan din natin na kailangan hindi bili ng bili. Masyado yung consumerist lifestyle. Kailangan magtanim. Plant. Kaya namimigay tayo ng mga starter kits from the Department of Agriculture, one of our partners here through the ATI, Agricultural Training Institute. The Climate Change Commission is the primary agency in charge of this Zoom session, which is live on Facebook. I am sure many of our viewers are joining us today, and we read each and every comment, and you're able to get not only DA starter kits, we give away, hopefully Climate Change Commission is doing this, the seeds that I save from the fruits I eat: papaya, durian, avocado, rosel, sile, blue ternate. I know that Attorney Ipat Luna, my, how do I call you, my ecological partner, where we talk about the birds and the bees, literally. Kung pwede ko lang ipakita, bakit hindi? Yung aking paghuhuli, panunood ng mga ibon at saka ng paru-paro. Naaalala kita, Ipat. Oh, paru-paro, good morning. Papakita ka kay Ipat para si Ipat tatanong sa kaibigan niya. Okay, now, why am I debating? No, I am not debating. Because whether it is sustainable mobility, pagbibigay ng bisikleta, pagbibigay ng bike lane sa kalsada, or ang pagtatanim ng organic na mga produkto sa ating mga farm, sa ating mga maliliit na lugar, maski ba walang lugar, bintana, maski na isang paso lang, okay na rin yan. Isang paso ng Sansevieria, imbis na bumili po kayo ng mamahaling mga air cleaner, yan po ay bubuga ng, Ipat, anong binubugo niya? Oxygen, hindi ba? Sa gabi, yung kanyang
Stomata bang tawag doon, Asis? Basta nagbubukas ang kanyang mga mata sa gabi at doon masipag magbuga ng oxygen. O, teka. Anyway, pero ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay isa sa mga pinakapaborito ko. Alam ba nyo, more than 20 years ago, when I aspired to become a young senator, when I was 37 years old, one of the first things I did in the North and South Expressway was to plant trees. Pero dapat kilala ko na si Asis Perez at si Ipat noon. Dahil ang natanim ko, I will confess, are not native trees. But never mind, those are forest parks now. But in the more than 20 years, I've learned so much. And I want to correct myself, but I don't want to cut the trees. I will plant native trees. And that is the subject of our discussion today. We will talk about tree planting. We will not just talk about planting any tree. Pag-uusapan po natin sa mga nakikita ba nating puno, yang kamyas, yang bignay, yang nara, yang akasya, yang mga nakikita natin sa kalsada, yan ba ay sinaunang mga puno natin, indigenous, endemic, are they native trees? Or are there indigenized trees? At ano yung mga hindi likas sa atin, pero naakmana sa ating kapaligiran? Ano ang mga ito? Paano magtanim? Ano ang madaling tumubo dahil tayo'y impatient? But regardless of kinds of trees, they're the best carbon sequesterer. Pero sabi nila, ang bamboo daw ang pinakamalakas ang sequester ng carbon dioxide. Tatanungin nyo, ano bang sinasabi ni Loren Legarda pag-sequester? Hindi po yung pag-sequester ng mga properties na alam po natin ng mga lumang panahon. Yun po ay pagbalanse sa maruruming pollution na carbon dioxide. Pag maraming puno, yan po ay tinatawag na lungs of the city. Why did I build or create forest parks in urban areas in 1997-98 when I was a very, very young senator? Because I believed that every open space must be planted to trees to make them the lungs of the city. And so today, we will have experts who will tell us more about tree planting, more particularly native trees. And after this, you look out your window, you go to your backyard if you have, you go to your farm if you live in the province, you watch the birds. Ganda, no? Maski hindi nyo makita yung tinig lang, yung tunog lang, no? Bird calls, no? And second, you look at the trees. If you have no trees, tignan nyo ang gulay. Kung wala kayong gulay, tignan yung halaman. Kung wala pa rin lahat at kayo'y nakakulob sa isang maliit na madilim na bahay o tirahan, anuman, maski ba siksikan, mag-Google na lang o tignan na lang yung website ng Tanggol Kalikasan. Okay. So, si Asis, dating taga-gobyerno. Tama? Correct ba ako, Asis? Of course. Yes. Okay, hi. So, you're back with, is it Tanggol Kalikasan, correct? Yes. Attorney Asis Perez. Sige. Okay, Asis, ano nga ang trabaho mo noon, Asis? Dati ako Before government, you were in Tanggol. And then, you went to government and then back in Tanggol. Tell us, what were you doing in government? What were we doing together? And then, what are you doing now? Sige. Nung panahon na yon, Ma'am Loren, ano tayo? Nag-aalaga tayo ng karagatan. Ayun. Nag-aalaga tayo ng karagatan, ganun pa rin. At siyempre, protection ng mga mangingisda natin. At we want to make our fishermen more resilient. Kaya marami tayong ginawang. Tama. Alala mo, yung tayo ay nagpunta sa Barangay Papaya at ako'y naglakad doon sa mangroves at yan ay isang ehemplo ng mga proyekto ng kababaihan na nagtatanim ng mga bakawan. Tama? Yes, yes. Ayan. So today, Asis, you will tell us about your role in Tanggol Kalikasan at tuturuan mo kaming lahat at lahat ng nanonood kung paano pangalagaan ang karagatan na ginawa natin nung ako ay, well, I was senator and you were BIFAR, no? Yes. And can you say that
At that time, it was the most supported BIFAR with the biggest budget. Doon natin sinimulan yata noong 2015 na nagpatayo tayo ng maraming community fish landing and massive mangrove planting, right? Yes, actually, I'm so fortunate, Ma'am Lauren, kasi nung panahon na yon talagang yung Senado, yung Kongreso, Presidente, sinusuportahan yung sektor. At hindi nga lang yung binibigay ng DBM na budget sa akin, dinadagdagan pa ni Senator Lauren. lalong lumalaki yung budget ng BIFAR. And we reached almost 7 billion budget. 7 billion. O Asis, ngayon na binanggit mo yan. Sabihin mo naman sa mga BIFAR, magbigay naman report sa aking tanggapan in my oversight function so that I will see 2015 yan, no? 5 years later, kung anong epekto sa mga komunidad. Ha? Asis, as former head of BIFAR, whoever is the head now, to give us like a liquidation report, not just in numbers, but the impact on the community. Parang yung sa Barangay Papaya sa Nasugbu, yung epekto ng ating ginawang fish landing at ng mga mangrove. Kasi sa totoo lang, pinuntahan ko yung isang tinayo natin on January 1 of 2018. At natuklasan ko, ginagamit ng isang LGU, yung mayor, yung community fish landing bilang parking lot. At yung freezer ay nasa munisipyo dahil wala raw kuryente yung CFL. Kaya baka may mga ganyang insidente na sayang naman ang taxpayers' money at hindi nagagamit ng mga mangingisda. So we can audit that during your term up to now and to give us a report maski hanggang 2019 because 2020 ngayon pa lang. So from I started funding it 2015, 16, 17, 18, 19 at yung impact sa community, parang qualitative audit. Is that okay? Yeah. The last I heard, mga almost 40% ng community fish landing ay fully functional na. So it's a process kasi kaya nga if you remember, pinagawa natin solid, konkreto. Kahit na 50 years hindi masisira kasi yung marketing is also a process, but I will ask them to send you a report on the status. Yes, very good. Yes, and we'll get back to you later. We have a surgeon. He is a medical surgeon or a tree surgeon or both. No, he's a surgeon but also a farmer by choice. Dr. Efrain Cercado is a general surgeon. I hope I will never need you as a surgeon, but I need you as a tree specialist, okay? Co-author of Philippine Native Trees 202. Is it 202? 2002, which provides information on selected endangered and endemic tree species. I'm not sure if I have this book already, Ipat. Do I have this book? I'd like to read it. And then you have the Philippine Native Tree Enthusiast. Wow! Sali ako dyan. At yung mga walang farm, yung mga walang garden, yung walang matatamnan ay pwedeng sumali, hindi ba? Oh, doctor, kasi ito yung isang online knowledge sharing platform about our native trees. Gusto ko yan dahil kahapon kami ni IPAT at ng Climate Change at ng Deputy Speaker's Office nag-exchange ng mga letrato ng mga native trees at iba pang mga puno na aking tananim at ina-identify. Papakita ko mamaya. Okay. He is Vice President of Sustainable Tree Farmers Group of the Philippines that advocates in the development of sustainable agroforestry. Exciting, Doctor! So, kayo ba ho ay advocate o may nagtatanim din kayo ng mga native trees, Doctor? Nagtatanim po. Hindi lang po advocate. Matindi po ang addiction ko sa native species. Very good. Very good. Are you going to show us later all your presentations of the native trees that you plant, right? Of course. Pag pinakita ko po yun, I'm sure my addiction will be spread sa ibang mga tao din. By the time I finish, sigurado ako, makahiligan rin nila ang mga native species natin. I'm so excited. Thank you very much, Doctor. We'll get back to you. And Lian Silayan Canales is a founder of Kalikasan, but the spelling of Kalikasan is different, interesting. You look like a millennial. I don't have my glasses, but are you a millennial? Yes, you are. How old are you? I am. I'm 32. How old are you?
I'm How old? 32 high. 32. I thought 22. Okay. Ah. Can I see the plants behind you? Ano yan, Oh. Ali? I have Katmon. Katmon. Okay, very good. And the plant you mentioned a while ago, Sansevieria, meron din ako niyan. Sansevieria, okay. Oo. Pero hindi Very yun good. native. Very good, very good. Ito, ang aking botong. Kesa Botong. fiddle leaf fig ang uso sa iba, ako naman, botong ang akin. Anong diferensya nung fig at saka yung botong? Magkaibang halaman talaga sila. Isa native, isa exotic. Native ang botong, pero pareho silang maganda na malaki yung dahon. Yung botong ba ay pwedeng indoor plant? Yan ang ine-eksperimentohan ko po ngayon kasi maraming ang gusto magpasok ng puno at mga halaman sa bahay nila. At baka naman pwedeng ito yung ilagay nila doon. Pero malaking puno po ito, lumalaki ito. Beech tree. Okay, katmon at botong. Sige, note ko yan. Ipat ha. Check ko kung meron ako niyan kung wala pa. O sige, alam mo naman ako gustong nangongolekta at nagtatanim ng puno. So, ang ginagawa mo with your kalikasan nursery. May nursery ka. Tapos isang native tree nursery. Ay, nako, gusto kong bisitahin yan. Saan yung nursery mo? Nasa San Mateo Rizal po ako at mga 4 years na po ako nagtatanim ng puno dito sa amin. Mamaya ikikwento ko kung paano ako nagsimula. Ay, sige, excited ako. Nako. So, yung ginagawa mo ay reforestation ng Ipo native watershed. trees sa may Ipo Dam, right? Opo, sa Norzagaray, Bulacan at sa Rodriguez, Rizal. Very good. How interesting. And so, Ipat Luna is with us, DNR, and we will start with Attorney Asis Perez. Tell us about, or not tell us, show us. I hope you have pictures and video of the trees that you plant. Or we watch your presentation on what Tanggol Kalikasan, of course, you're a group of lawyers, you defend ecological warriors, but also tell us the importance of native trees. What are native trees that are endangered, that we should plant more? At ano rin yung mga native trees na madaling itanim? Okay. Thank you very much, Ma'am Lauren, for inviting me. Ang present ko is, kasi nung we are known to be part of Tanggol Kalikasan, yung Tanggol kasi mas nakikipag-away. And because of that, away, kasi we protect the environment, pero nung magtagal, we discovered na this group cannot do the development work because sometimes donors don't want to engage with advocates. And so we form another group called Tanim Kalikasan, which is actually a sister organization of Tanggol. So Tanggol is for advocacy and protection, and Tanim Kalikasan is for development. So basically yun yung difference ng dalawa. Next slide, please. So we also realized that in order to protect our forest, we really have to contend with the fact that people need to have sources of food. So hindi pwedeng puproteksyonan mo dahil dumadami yung tao, kailangan rin meron silang source. So that is why we embark not just on protecting the trees, but also in making sure that you have enough trees na available for everyone to use. So next slide, please. So nakapagtanim po kami ng over 6 million trees in a period of 10 years. At malaking bahagi po nito ay tinanim po namin nung panahon na yon sa parte ng Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Kasi, ang La Union, because at that time, ang isa sa pinakamalaking user ng kahoy at tagaputol ng mga puno ay yung tobacco industry. Kasi nandun po yung tabako. At dahil doon, talaga napuputol yung mga puno sa kabundukan dahil ginagamit po nilang panggatong yung saklin. So what we did was to plant many trees in those areas of Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur. At ito po ay combination of both non-native at saka native trees. And I will discuss this experience to you in a while, no?
So next slide po. Okay. So ano po mga naging paraan namin to be able to achieve? Kasi we thought that kung magtatanim ng puno, kailangan maramihan. Kagaya po ng ginawa dati ni Ma'am Loren, talagang both ends of the road. No? So lahat ng karsada, massive talaga yon. Kasi if I will be an enthusiast and I'll be planting, say, 100 trees, kung hindi ko may spread yun sa populasyon, konti lang matatanim ko. But the idea is how do you ensure that many people will do it? So ano po mga ginawa naming estratehiya? Ang mga ginawa po naming methodology noon, we organize the people, we help them plant both production forest and protection forest. When we talk about production forest, these are the fast-growing trees. But alongside with it, we realized that by encouraging people to plant production forest, pwede mo nang i-insert yung protection forest. Kasi pag nagbigay ka ng 1,000 puno na pang-production, pwede mo ring dagdagan ng 100 puno na pang-protection and also native trees. So in effect, it's part of the strategy to increase the planting of native trees, at the same time protect the native trees that are already planted from being cut, because you're able to provide this time yung sinasabi po nating production forest trees naman. So next po. Okay. Francisco. I'm sorry, I'm at home, so you're probably hearing the dog barking, no? Ikaw pala yon. Kala ko ako, kasi may aso din ako. So, tinetext ko yung aking staff na sorry, yung aso. Pero actually, ang gusto ko marinig, ibon. O sige, yes, okay sorry. Na rin ang aso. Yes. So, pinatahimik. Baka hindi mo pa pinapakain ng almusal yung aso mo kasi. Oo. Kumain na. Naglalaro kasama yung ibang aso. Anyway, okay, pakita ng aso mo. Hawakan mo yung aso mo. Oh no, it's far. It's far. Okay, never mind. Okay, right. Back to production forest and to protection forest. I want to simplify. Ang production forest ay nagtatanim tayo ng anong mga puno para sa ating kapakanan. Ang protection forest ay sa mga watershed at kabundukan para protektahan ang ating dam, para protektahan ang source ng tubig, para protektahan ang bundok na hindi magka-soil erosion, hindi gumuho, para protektahan para sa ating henerasyon at sa susunod na henerasyon. Tama? Kung production forest, kung nakapagmana ka ng lupa, kung bumili ka ng lupa gaya ni Ipat na mahilig bumili ng mga lupang magtatanim ng native trees, yan ang tinatawag na production forest. Tama? Asis? Yes. Asis? Okay. Sige. Yes. And so, ang ginawa namin, na-realize din namin na mas magandang magtanim talaga ng puno sa private land. Why? Kasi sigurado nang may mag-aalaga. And so, if you plant both protection forests and production forests in private land, mas malaki yung tsansa na mag-survive siya. And we also realized that a lot of people are fascinated with native trees. It's just that hindi nila alam kung ano yung native at saka hindi na native. And so, as a part of the strategy is really to increase our intervention, not in the forest, but in private lands. So, next, please. Next. So, over a period of 10 years, nakapagpatanim po tayo and not only plant, nurtured over 6 million trees. And that is the beauty when you're planting in private lands, because it's not just planting. Nurturing is almost assured. So meron pong 6 million na napatanim tayo na protection and production trees na ngayon malalaki na po at yung marami po dito pinagkakakita na. And then of course we work with and supported over 11 million households. I will discuss this with you in details, bakit ganun po yung ginawa namin. Okay, yun po yung general accomplishments. And then of course, we next slide please, no. So over this period of 10 years, ito po yung mga learnings namin na siguro mga takeaways after those 10 years of work. So unang-una po, napakarami po ng private land na nakatiwangwang, wala pong tanim. At available po siya for planting.
trees. Sa amin po, sa Batangas, sa atin sa Batangas, Senator Loren, at sa amin sa Quezon, uso po sa atin yung sabing, meron akong 3 hektaryang nyugan, may 3 hektaryang sagingan, may 3 hektaryang rambutanan. Pero actually, 3 hektarya lang yon. So sinasama-sama po natin yung mga puno doon. And that is what we saw when we were doing this project. Pwedeng sa isang lugar, madaming puno kahit tanim. And then we also realized that family-based approach appear to be more efficient than, say, working with organization. So ginawa po namin, talagang pamilya-pamilya po yung kinakausap namin, mga bahay-bahay. And they are the ones whom we deal with directly. And the reason for that is, this is again, born of our experience na medyo mahirap mag-organize kung mag-organize ka pa. Tapos, minsan, pag may dumadating ng mga resources, minsan yung mga organization, nagkakaroon ng conflict. So, pero kung pamilya, walang conflict talaga kasi it's within the family. So we deal with family. So family-based yung approach po namin. So if you have a land, then we deal with you directly. Tapos, a question, Attorney Asis, ano ang pinakamaliit na lupa na pwedeng pagtamnan ng mga native trees, whether public land or private? Kahit ma'am, 1,000 square meters, kahit 500 square meters nga. May mga kaibigan nga po kami na sa tabi lang po ng bahay nila, nagtatanim po sila eh. Pero that's not on a massive scale. But this particular project, when we were doing this, 0.5 hectare po para makarami. Okay. 0.5 hectare. At ganong spasyo in between the trees? Ilang metro? Depende po ma'am sa species. Kasi meron po, depende po kasi sa lalaki. Pagka lumalaki na po yung puno, kailangan you have enough space. So if you're planting, for instance, Nara, kailangan po at least 10 meters ang distance ng bawat isa. But if you're planting, kunyari, in our case, nagtatanim kami halimbawa ng mahogany, no? Pwedeng 3 meters ang distance noon. Kasi but mahogany is not a native tree, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why depende nga po sa species. So depende po sa laki ng crown. Ang mahogany, ilang meters dapat? Ginagawa po namin, ma'am, 3 metro po. Kasi ang gusto po namin sa mahogany, umakyat siya, dapat siya ang tubo pataas. Tama. Okay, so hindi pala ako mali. In 1998, I planted mahogany around 3 meters apart, and those are the forest parks you see in the North and South Expressway. Yes, yeah. On hindsight, maybe I should have planted native trees, but I was very young. I wanted to plant, and I planted mahogany, but it's beautiful now, forest park. And kala ko masyadong malapit ang tanim ko, pero tama pala, mga 3 to 5 meters ang distansya. 3 meters to 5 meters po is good. Kasi para po mapuwersang umakyat yung puno. Umakyat, oo. Kasi kung masyadong malalayo, ay sila'y bubukang ganun. Pero pag dikit-dikit, so, magiging forest. Paakyat yung tubo, no? Paakyat yung Sana tubo. meron kang litrato ng isang 400 square meters na lupa na nagtanim ng native trees. Sana meron tayong ganun. If someone watching us on Facebook can just post it on Facebook. Anyway, continue with your presentation. Yes. We also realized na mahalaga pong maintindihan ng tao na you're planting trees so that you will benefit from it economically. Yun po yung talagang siguro naging dahilan kung bakit very successful po yung ating proyekto. That we were able to cause people to plant a lot of trees. Kasi they realized may kita dito eh. So, and this is sometimes the challenge na we are reluctant to show the math. But we really have to show the math na, you know, if you plant this much trees, you will be earning this much. And for us, it is a key element to ensure that a lot of people will be planting trees, native or not native. No? So, but of course, we want native trees to be planted. Isa pa naming key takeaway dito is that production of seedlings, as much as possible, should be done in the area where you intend to plant it. Kasi ang naging challenge dati is that nagkakaroon ka ng itatanim mo sa malayo, magsiseedling ka sa malayo, yung cost to transport is actually 10 times the cost of the seedlings. Kasi when you bring the seedlings already, may kasamang lupa, no? So nagmo-move ka ng soil, nagmo-move ka ng malaking puno, ang laki ng cost mo ng tracking.
Pero pag ginawa mo siya dun sa malapit kung saan ka magtatanim, then you minimize a lot of cost in terms of handling. At saka mas mataas din po yung survival rate natin. So again, our suggestion is if we're going to plant trees, kailangan malapit yung nursery doon sa pagtataniman mo. Imagine if you have a kilo of seeds versus siguro mga 20,000 na yon. Samantalang yung same 1 kilo, yun lang ang isang seedling pag dinala mo sa site. So that's a lot of inefficiency pag seedlings ang dinala natin. Tapos, we also discovered that ang pinakamaganda talaga pag rainy season, after 2 months, doon ka lang magtatanim ng mga puno. Within that 2-month period. Siguro hanggang 2.5 months. Because it also increases the survival rate of the trees. No? So, mas marami pong mabubuhay. Kasi kung magtatanim ka ng medyo after that period, bumababa po yung survival rate ng mga puno. So, kaya kung ang buwan po ng Hunyo ang panahon ng tag-ulan, ang ginagawa po namin, Hunyo, Hulyo, Agosto, hanggang doon lang po kami magtatanim, tapos hindi na po kami magtatanim afterwards. Everything will be done for preparation only, but no longer yung planting. Again, the idea there is, kung mas malapit ka sa tag-ulan, yung period ng tag-ulan, mas mataas po yung survival rate kasi hindi talaga mabubuhay na po yung puno. Next slide, please. Again, we think that it's important that people need to know that it's okay to benefit from what you planted. Kasi medyo dati parang kaya ayaw magbigay ng natin seedling sa private property kasi puputulin nila. Kasi puputulin naman nila yung after 20 years. And what we discovered is once they started planting trees that they will cut, they also plant trees that they will not cut. So medyo ang ganda po ng combination na yon na we do both because eventually people will find trees to be good for them and ornamental for them, and minsan nagkakaroon ng attachment yung tao sa puno, and so hindi na nila puputulin lahat kasi parang nagiging icon na ng tao yung puno. The other thing that's key takeaway for us is technical support in seedling production is not available in most areas. Kagaya po ng mga native trees, mas mahirap po siya patubuin at hindi po siya available yung information. Hindi rin available sa mga ordinaryong tao, ano ba yung native trees, ano ba yung hindi. Question, Attorney Aki. Do we have a database of all native trees? I know that we have the native trees book, we have the 101, 202, 303, pero bakit after this show, let's put it the inventory of native trees. There are 3,000 native trees. Ilagay natin yung listahan. Ma'am, you're choppy. Can you hear me? Nawawala ako? Yes, better. Much better. Thanks. Okay. I didn't touch anything here, but the internet probably fluctuating. Hello? Yes? Am I on the line? No? Yes. Better. Much better, ma'am. Okay. So, yung meron ba sa internet the database of all Philippine native trees? Para yung mga nanonood sa atin, they can look at it now and ask us questions about native trees and where they can be found. Kung wala, tayo ang maglagay pagkatapos nito ng listahan, in short, yung laman ng Native Trees 101, 202, 303. With your permission, that's for public consumption to encourage everyone because all of these kwento, stories, technical know-how in your respective farms. Pero kung hindi maintindihan ng tao, hindi mabasa, mahawakan, ay baliwala. So, part of our public service will be to post all native trees from the listings of our experts today and scientific name and the common name. Is that okay with you, Attorney Asis? You can share with us your information. Yes, ma'am. Yun po yung pinakamaganda talaga. Kasi even for me na I thought I know many things about trees.
I discovered, for instance, that akala ko yung duhat na paborito ko native, hindi pala. So, hindi ba native ang duhat? Yes. And so there are so much information or siguro belief na kasi ito naman ibang angle to because I wanted to be able to plant a lot of fruit trees kasi I feel bad every time I go to the market. Ang nakikita ko puro imported yung trees ay yung puno, di ba? So we wanted to have all of this but even that kay Mito, I wanted kay Mito sana badly pero only to realize na hindi rin pala native yung kay Mito. But again, this information is not readily available. So kaya kailangan yung mga experts natin should help us. Okay. Sige, we proceed now. Okay. So but the other thing that we realize is that maganda po talaga yung combination of trees in an area. So, hindi lang isang klase. For instance po, ginagawa po natin is that meron kang protection forest, may nara ka kunyari, and then meron kang fruit-bearing, tapos meron ka rin yung mga halaman na hindi trees talaga, kunyari saging. No? Kasi it also enhances the biodiversity. And also, combining all of these trees somehow protects each other and make them more I would say, resilient to probably diseases. Kasi pag summer, yung saging kasi, nag-store siya ng tubig. So makikita mo yung roots ng mga trees nakadikit dun sa mga saging. Kasi obviously, kumukuha siya ng nutrient at saka water from the saging. And so that's the other thing that we realized na dapat hindi talaga puro puno. Meron kang iba pa rin para somehow you're able to kasi isa pa yung saging kasi is after 1.5 years kikita ka na dun So kung community yan, pinatanim mo ng puro puno yon, baka hindi ka agad nila ma-sustain. Samantalang kung meron kang mga saging which also enhances fertility, also enhances the climate, also provides water storage. It also helps. Kaya medyo sinama-sama po namin yung approach namin. Again, nabanggit ko na po kanina yung last takeaway ko is that we have a small group now na we call it Nurturing Native Trees. Siguro mga 70 kami. Doon lang namin na-realize kung ano talaga yung native, ano yung endemic, ano yung hindi. At lalo na po to think that even in the local areas, they call trees by different names So iba pa yung common name, iba pa yung local name. So at iba pa yung mga different dialects and languages, di ba? Okay. Yeah. So yun yung pinakamaganda siguro na yun yung kulang ngayon na kailangan natin siguro idagdag sa gawain natin. And all of these are born out of the many years of experience. Well, hindi naman many years, 10 years. I'm also a tree enthusiast. In my place where I live, ang misis ko po ang talaga nagtatanim ng mga puno at halaman. Siguro meron po kami dito mahigit na 40 klase ng puno sa lugar po namin. At combination po yan ng native at saka po non-native at saka mga gulay. So I think that's all for my presentation for Very now. Very good. Thank you very much, Asis. Sana pakita ka ng konting litrato ng mga puno mo. Habang meron tayong pangalawa at pangatlong presentasyon, makahabol ka pa mamayang ilang minuto. Sabi mo meron kang 43. Basta pakitaan mo lang kami ng 4. Sige na, kuha ka litrato, pwede mong i-post dyan. Sige. Okay. Now, with our medical doctor who's also a farmer by choice. Do we have Dr. Yes, Doc Farmer, Doc M. Yes. Good morning. Yes. Good morning po sa inyo, Senator, and good morning sa lahat ng nanonood. I'm Doc M. Ang trabaho ko po ay payamanin ng Pilipinas and hopefully mandamay ng maraming tao para yumaman din sila. So I am involved in agroforestry work. So hindi ko na po sasayangin yung oras nyo. I'll go straight to the point. Next slide, please.
Ito po yung comparison ng exotics versus natives kung may lupa kayo. Yung naka-yellow po dyan, yan po yung mga native species natin. Karamihan po ng landowners natin, meron silang koprahan. Kung meron ka pong koprahan, mag-aantay ka ng 10 taon bago umani, yung 1 hektarya mo kumikita ng 18,000 pesos. Pero minsan po, pag nalaglag yung nyog nyo, paggising nyo sa umaga, wala na yun sa lupa. Andyan din po yung comparison ng rubber tree, palm oil. Kung meron ka pong 1 hektarya ng mahogany, which is exotic, mag-aantay ka ng 10 to 15 years, pero after 10 to 15 years, ang 1 hektarya mo kikita ng 2.1 million pesos. Ngayon, punta po tayo sa mga natives. Ang Nara, you have to wait for 25 to 30 years. Pero ang 1 hektarya ng Nara, kikita ka na kagad ng 7.2 million pesos kada hektarya. Let's go to Nato. Nato po, kasing bilis ng mahogany, mag-aantay ka ng 10 to 15 years. Pero after 10 to 15 years, ang 1 hektarya ng Nato, kikita ka na ng almost 4 million pesos kada hektarya. Bukod po sa Nato, kasing bilis po ng mahogany yung mga natives na Dao, Toog, Kalantas at Bitaog. Pero tingnan po ninyo yung white lawaan. White lawaan, mabilis po siyang ma-harvest. You can harvest it as early as 5 to 10 years. After 5 years, ang 1 hektarya mo, kikita na po siya ng almost 4 million pesos. Itong 4 million pesos, ito ay computed. Hindi mo po maaani lahat ng tinanim mo sa 1 hektarya. You only harvest 30%. But that 30% is already converted into 4 million pesos. And this is only pricing. Ito yung kita mo lang galing sa mga planks o yung mga tabla. So next slide please. Yung mga exotic, ito po, Gemelina, Falcata, Mahogany. Natives po yung nasa yellow ulit. So kung meron kang Gemelina, mabilis po yan anihin. It's 5 to 10 years. Ang kikitain mo after 5 years sa 1 hektarya is 1.4 million pesos. If you have Falcata, after 10 years po kasi ang suggested nila sa Falcata, you will earn 2.8 million pesos kada hektarya. So kung ikukumpara mo siya doon sa natives natin, mas malaki ang kikitain mo at kasing bilis lang. So yun po yung economics ng natives versus exotics. Magkasing bilis lang po, yung iba mas mabilis pang anihin yung mga natives, mas malaki po ang kikitain. Next slide please. Ito po yung sources ko for what I just presented. I was marketing timber noong 2011 to 2014. Next slide please. So I'm also representing Sustainable Tree Farmers Group of the Philippines. Kami po ay organization ng mga tree plantation owners, private po. I'll show you proof of concept. Ang iba po naming members, ang inaani lang nila, 150 hanggang 200 trees kada taon. Yung 150 to 200 trees kada taon is already converted into 10 million pesos. 7 to 10 million pesos every year. Paano po nila ginagawa yon? They convert it into products which are sold na dito lang, locally, ini-export din po nila. Kagaya po nun yung nakikita nyo sa screen ngayon. So next slide please. Importante po ang wood industry. I'm sure yung mga manonood, hindi lahat familiar sa INREM. It stands for Integrated Natural Resources and Environmental Management Project. Ang isa po sa trabaho ng INREM ay pakitain ang Pilipinas. Paano po? They are developing timber plantations. Kasama na po dito yung mga non-timber products. Next slide. So let's go to proof of concept again. Ito yung pinakita ko kanina, Nato. Nato is harvestable in 10 to 15 years. Internationally, we trade it as Nyato. May mga plantations po nito sa Malaysia. Dito sa Pilipinas, wala. Bakit? So next slide. Ito naman po, Dao. Halos lahat ng tao kilala po ang Dao. Ang ganda po ng haspin ng Dao, may stripes po siya ng black sa background na brown or gold.
Ang dao, pwede mong anihin in 10 to 15 years kasing bilis ng mahogany, mas mahal sa mahogany. May plantations po ulit nito sa Malaysia, pero dito sa Pilipinas, wala. Next slide. Ito po ang tuog. This is known as Philippine rosewood. Pinag-uusapan po ito ngayon kung puputulin sa Agusan del Sur. Philippine rosewood, kasing bilis anihin ng mahogany. Tapos, ang international trade nito, napakalakas, lalo sa China. So, next slide. Ito po, white lawaan. White lawaan, 19 years old yan, tinanim ni Arnold van den Broek, isa siyang Belgian na nakabase sa Davao. Kita nyo yung size ng dao dyan, ng white lawaan dyan, is almost 2 feet in diameter. 19 years old lang po yan. Next slide. Yan po, white lawaan pa rin. 21 years old, tinanim ni Andres Pedregosa. Pansinin po niyo yung nakayakap sa kanya, hindi po yan mga bata. Full-grown adults po yan. Ang diameter niyang white lawaan na yan is 3 to 4 feet diameter. And it's only 21 years old. So, nasa real-world evidence, base rin sa nakikita ng EDC Binhi, nakita po nila na ang white lawaan kasing bilis ng Gemelina anihin. Ang Gemelina kaya mong anihin as early as 5 years. So mabilis po ang white lawaan as early as 5 years and mas mahal po siya sa mahogany. Almost double ang price. Did I get you right, Doc? Ang yes. White lawaan ay 5 taon lang, 5 years ba rinig ko? Yes, as early as 5 years can be harvested. Anong space ang kailangan ng white lawaan at ilan, maski isa lang itanim mo or dapat ba parang tree plantation? Sa tree plantation po, ang suggestion namin, 800 trees kada hektarya. Tapos, following biodiversity rules, hindi na po namin ina-advocate ngayon ang monocrop. Maganda po sa isang hektarya, may pananim kayo na halo-halong mga puno. So yun po yung rulings. Pero pwede rin, kung maliit lang ang lupa, gaya ng kinuwento ni Asis kanina, ay maski ilang piraso lang ng white lawaan ay pwede rin itanim, di ba? Pwede po. Pero kahit may paso-paso ka lang, yung susunod kong i-present, pwedeng-pwede na. Malaki na rin ang kikitain. Okay, tignan natin. Interesting. Sige, next Maganda slide. yung salita mong kita. Kasi sa panahon na ngayon ng pandemya, at ayon sa mga survey niya, ay over 27 million ang rendered jobless dahil sa mga nagsaraming mga kumpanya. At yung 27 million Filipinos, 1/4 of our population, ay maghahanap ng trabaho, pero mas madali sigurong maghanap buhay ayon sa minimal na kapital. At itong tinuturo natin sa pagtatanim, sa paso, pagtatanim sa mga maliliit na lugar. Maaring hindi ikaw may-ari, kaibigan mo, o gobyerno, o kapitbahay mo, ay pwedeng itanim, magtanim, at ikaw ay kikita. Ayan. So, we call it sustainable livelihood, green job. Okay, proceed, doctor. I totally agree with you, Senator. So, isa sa mga example na pwede mong itanim na kakuunti lang ang lupa mo ay yung lapnisan. It's an Aquilaria species. Ginagamit itong agarwood oil, paboritong pabango ng mga Arabo at Oriental race. Next slide. Ang agarwood po, mapapansin ninyo, 2 Chinese nahulihan ng agarwood. Sige, next. 5.3 million halagang agarwood nahuli. Sige, next. Vietnamese nahulihan ng agarwood. Magkano ba itong agarwood na tinatanong natin? Ang poaching price ng agarwood is sa Pilipinas pa lang, ang bentahan nito ay 200,000 pesos hanggang 700,000 pesos per kilo. Ulitin ko. Ang bentahan po sa Pilipinas ngayon ng kahoy ng agarwood ay 200,000 pesos hanggang 700,000 pesos kada kilo. Bakit? Bakit ang taas? Oo. Ito kasing agarwood, if you sell it internationally, outside of the country, ang cheapest quality niya sells for 17,000 pesos kada kilo.
Pero ang best quality ng agarwood has a record sale of 14 million pesos per kilo sa Japan. Let me repeat that. Ang highest quality ng agarwood sells at 14 million pesos per kilo in Japan. That's a record sale. If we go to averages, ang averages selling price ng good quality agarwood is 500,000 hanggang 1 million pesos per kilo internationally. Yan ang standard price niya. So kahit wala kang isang hektarya nito, kahit may mga nakapaso ka lang sa bahay, it also already gives you a good income. Ngayon po, we do not advocate poaching ng agarwood sa wild, but we are helping Filipinos right now, organizations, in developing plantations of agarwood and legalizing the trading system. That's what we are helping them with right now. Agarwood is a Philippine species? Philippine species Native po. tree. Okay. Native po siya. Ano ang ating mas common name for agarwood? Agarwood na ang tawag doon? Lapnisan po ang tawag sa atin. Lapnisan. Lapnisan. Okay. Yes. Hindi masyadong familiar. Anyway, proceed. Yes. Okay, so next slide. Importante po talaga ang world timber trade. So let me give you an example. New Zealand. New Zealand po is the top exporter ng industrial wood ngayon. Kumpara po sa Pilipinas, we import 43% of our wood requirements. Ang shareholders po ng New Zealand plantations, hindi po sila sikat, hindi po. Andyan po yung Manulife, andyan yung Sumitomo, andyan ang Chinese government. Chinese government nag-i-invest po sa New Zealand tree plantations. Ano po ang hina-harvest nila? They harvest radiata pine. Ang radiata pine, pwede mong anihin after 30 years. Samantalang ang Pilipinas, we have white lawaan, pwede mong anihin after 5 years only. Magkano po ang radiata pine? Radiata pine is only 15 pesos per board feet. Ang white lawaan sells at 80 pesos per board feet. Magkano po ang kinita ng New Zealand last 2018? Ang kinita po ng New Zealand ay 312.6 billion pesos. Enough to fund our COVID crisis situation right now. Samantalang ang Pilipinas, gumastos tayo ng 15.2 billion pesos dahil nag-import tayo ng wood. This is a potentially big income generating industry for the Philippines. Malaki po ang potential ng Philippines sa mga native species natin. I'm going to my last slide. Sige, next slide. So ano po yung key learnings natin? Philippine biodiversity has so much to offer. Meron po tayong 3,600 species. Bakit we've been planting a lot of mahogany, Gemelina falcata? Bakit po tayo nagtsatsaga sa barya when pwede naman tayong kumita ng mas malaki? Mas maganda kasi yung ma-offer sa atin ng native species. Plus this, coming from a doctor, kung tanim po tayo ng tanim ng puro mga exotic species, masisira po ang biodiversity hanggang sa microscopic level, nagpo-promote po tayo ng mas maraming pandemic. That's why we need to plant native species then. So, sige po. Yeah. Thank you very much. Ano mga puno ito na pinakita mo? Yan, that is patalsik pula. It will be explained later by Leanne. She will be explaining more on that. Very good. Doctor, sabi nyo kayo'y may tree farm. Oo. Yan tree farm ba ninyo ay pwede nyong ipakita sa publiko? Nagbebenta pa kayo ng mga puno o seedlings? Pwedeng may virtual tour ng inyong tree farm? Marami po. We have a lot of tree farms available. Sa members po ng Philippine Native Trees, sa Sustainable Tree Farmers Group, we have those all over the Philippines. We also have nurseries for Philippine Native Trees. So lahat po yun is accessible to the public. Okay. Saan ang pinaka-mabilis at accessible na nursery for native trees? Para sa mga, ang dami nagte-text at saka nagte-Facebook ngayon. Saan online platform, Facebook, Instagram, na may nursery of native trees na makakabili sila kaagad ng sinasabi nyo, agarwood,
white lawaan, o kung anong native tree para magsimula today? Meron po tayo sa Quezon City, marami po tayong mga nurseries, kasama na po yung kay Lian, yung sa amin, sa Philippine Native Trees. We have a demo nursery in Quezon City, may dalawa po dyan located. Yung inyong organization na Philippine Native Tree ay merong nursery ng lahat ng pinag-usapan natin ng mga seedlings at care instructions ay bibigay ng mga store handlers, right? Yes po. We have very detailed technology that we can share to everybody. Kasama na po dyan yung kung paano yung pagpapatubo. Very good. I will ask my staff handling the show after this to list all native tree species that are available from Attorney Asis and all of you. And second, lahat ng mga nurseries na sinabi ni Doc M. Saan po yan? Quezon Memorial Circle ba sinasabi niyo, Doc? Malapit lang, not in Quezon Memorial Circle, but very close. Give us the information so we can post it on our Facebook page so that everything we talk about will not be talk, will be actual action-oriented. Because what we're doing is, while I do policy, we have to move into urgent climate action. And this is not just policy and climate action, it's also livelihood. Para sa mga nawala ng trabaho, ay magkakaroon ng trabaho kung meron silang pagtatamnan at makakahanap sila ng pagtatamnan. Di ba? Okay. Thank you very much, Doc. But stay on, Asis and Doc. Can we have Lian, yung iyong nursery sa may Ipo Dam in San Mateo, Rizal? Is it a nursery? Is it a tree farm? And Lian, are you with us now? Hi, am I clear? Hello. Yes, you're here. Lian, tell us about the trees in your tree farm, in your native tree nursery. And encourage all millennials to plant trees, native trees, the way you do. Yeah, I started doing this as a hobby. Mahilig lang talaga ako sa puno. And then it grew into, the passion grew into a bigger part of my life. It wasn't just a small hobby. Now it's all of my life is dedicated to my baby trees. So next slide, please. So I'd like to share a little bit of how I started. Lumaki ako sa bukid. Well, medyo bukid sa San Mateo, Rizal. Kaya talagang napaligiran ako ng puno. Mahilig ako sa puno. Inahawakan ko sila. Inaalam ko yung pangalan nila. At yun na ang libangan ko nung bata ako. At hanggang lumaki na ako, mahilig pa rin ako na tumingin sa puno at alamin kung ano yung gaano kalaki sila, ano yung mabibigay nila sa atin. At dahil sa mahilig din ako lumabas at mahilig ako mamundok, nakilala ko ang mga bundok ng Pilipinas at nakita ko rin kung ano yung sitwasyon sa labas, sa mga kagubatan natin, sa mga watershed natin. At namulat ang mata ko na kailangan natin gawa ng paraan para tulungan ang kalikasan na manumbalik. Nalaman ko na nasira na siya. Nasa picture, pinapakita sa slide na to, yung isa sa mga napaka-importanting encounter ko sa Quezon Protected Landscape. Ang puno na ito, yung sinasabi kanina ni Doc M na Malabayabas, na matatagpuan yan sa Quezon Protected Landscape at all over the Philippines din. Napakaganda. At nung nakita ko siya, nung kami nag-explore doon, talagang namangha ako. At ikita naman sa picture, talagang hinawakan ko lang siya. Ganun ang experience ko sa puno. Talagang gusto ko siya hawakan at parang may communication kami ng mga puno. Medyo weird. Para kang batang Loren. Ganyan ng bata ako. Lian, umaakit ka rin ba ng puno? Ako kasi umaakit ako ng mga puno ko eh. Pag hinahanap ako ng yaya ko, pagkakain na o mag-aaral na, hindi ako mahanap sa garden. Yung pala nasa taas ako ng puno. Ako, namumulot ng kung ano-ano. Hindi ako umaakyat, pero tumitingin ako sa baba, sa lupa. May mga buto ba doon? May mga sumusubong ba? Yan ang libangan ko. Sige, patuloy mo. Okay. At so aside from my passion na learning about trees, may passion din ako on climbing mountains. At doon ko nakita ang sitwasyon sa Ipo watershed.
na kailangan nating panumbalikin yung kalusugan niya. At ikikwento ko pa more on yung situation sa Ipo Watershed mamaya. Pero yun ang nag-push sa akin na magtanim ng sarili kong seedlings, na mag-produce ng puno na maitatanim ko para sa reforestation ng Ipo Watershed. Next po. So, paano ba magsimula? Yan ang isang tinanong sa akin. Gusto kong magtanim, anong gagawin ko? At ako nagsimula lang ako sa pagpulot ng mga buto kung saan-saan. Sa campus, sa park, sa Memorial Park, minsan sa mga random na subdivision, kapag bibisita ako sa mga kaibigan ko, lagi ako nakatingin sa kung ano-anong puno na nakatanim sa paligid nila, sa sidewalk or kung saan man. At pupulutin ko sila. Aalamin ko kung ano yung pangalan nila at aalamin ko rin kung paano magtanim nito. Kanina na-mention na kailangan natin ng parang database ng information and guidelines on how to plant seeds. And I found this through our network na Philippine Native Tree Enthusiasts. Just this morning may nagtanong, paano ba magtanim ng buto ng banaba? Yan yung nasa kamay ko sa left. At through my experience, na kwento ko sa kanya, or ako din, nung nagtanong ako before, nagtanong ako, paano ba itanim ang banaba? At may tumulong sa akin paano gawin, ano yung proper procedure, gaano katagal ang hihintayin ko. And successful naman na nakapagpatubo ako ng banaba. So, yun. Kailangan ng seeds at kailangan alamin kung paano itanim ang mga buto na ito. Next slide. Pwede natin ilagay sa Facebook kung paano itanim ito. Kung may mga buto sila, basta ba sa isang paso o recycled container, lagyan lang ng lupa at uusbong na siya into a seedling, or may special way ba sa iba't ibang klaseng mga buto? Iba ba ang pagtanim ng banaba? Iba ba ang pagtanim, let's say, ng nara? Or pare-pareho ang pangangalaga ng ating mga buto para umusbong into a seedling? Karamihan po ng mga seeds natin, simpleng patong lang sa lupa, tapos hihintayin mo na umusbong siya. Pero may ilang mga buto na kailangan ng konting preparation tulad ng kupang, ng ipil, at makakatulong na magkaroon ng libro. Ako po, ito yung mga libro ko tungkol sa propagation ng mga puno. Pero hindi naman lahat may access ng librong ito. Kaya nasa online siya doon sa Philippine Native Tree Enthusiasts. And isa sa mga advocacy ko rin na i-share yung knowledge na natutunan ko from my experiences. Nalinalagay ko siya sa Instagram, sa @kalikasan, at sa Facebook ko din na page. Doon ko linalagay. Very good. I will follow you. Okay, very good. Thank you. So, doon may mga nagtatanong sa akin, anong buto ito? Anong puno ito? Kasi wala lang, na-realize ko through experience and through interaction with other people na interesado silang matutunan. Hindi lang nila alam kung saan magsisimula. Hindi nila alam kasi lahat ng mga buto, iba-iba sila eh. At wala namang, actually may app na pala. May app na para dyan. May iNaturalist. Minsan pwede mong picturean lang yung puno, yung dahon, o yung buto. At pwede kanyang tulungan mahanap kung ano yung pangalan ng buto na yun. Or through the network, through friends. Napaka-importante ng kaibigan. Importante malaman natin yung mga buto kung mananatili din sila sa maliliit na paso or kailan natin dapat ilipat na sa lupa. Hindi ba? Crucial yon. Kasi baka mamaya, ganun lang siya. At baka mamatay na lang dahil yung mga ugat niya ay kailangan na ng huminga o sa malaking lugar. Tama? Oo. Anyway, so my knowledge kasi is uwido eh. I transfer my seedlings from pots, from recycled containers sa lupa kung may space. Kasi alam kong ayaw na niya eh. Parang nasasakal siya. So I have to transfer it. And we continue. Do you, yes. You posted on your Instagram about wildlings. Paliwanag mo rin mga wildlings after what you're talking about. Okay. Sige. Kailangan, instead of buto, hindi ko pala na-mention dyan, kung may mas mabilis na paraan para magpatubo ng seeds, pwede ka rin maghanap ng usbong na. Lakad ka lang sa park, may makita kang puno ng nara, malamang sa ilalim nun may umuusbong na maliit na baby nara.
pwede mong kunin yon at ilipat siya sa ibang lalagyan at palakihin siya sa lalagyan mo na yon. Yun yung mas mabilis na paraan. Hindi mo nahihintay na umusbong yung buto. Nandun na yung maliit na baby ka na. So, ang tawag naman doon, ang term for that ay wildling collection. Yun ang pinupush namin din na paraan ng pagpapadami ng seedlings para sa reforestation kasi mas mabilis, mas maraming variety. Yung wildling, yung nahuhulog lang sa lupa, hindi ba? Wild lang siya. Ang tawag din ng iba is volunteer seedlings. Volunteer. Yes. Meron siyang initiative na tumubo at tutulungan mo lang na, ito na, ako, kunin mo ako, palakihin mo ako at ilipat mo ako sa mas magandang lugar. Next slide. Isang importante kung gusto mong magkaroon ng native na seedling, kung gusto mong tulungan ng kalikasan, ay gusto mo talaga. Meron kang passion at meron kang purpose. At nakuha ko yung purpose na to nung sumali ako ng UP Mountaineers. Itong picture na to, nasa likod namin na background ay Ipo River. Ang Ipo River ang nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila. At nalaman ko na kalbo na siya. At kailangan namin gawa ng paraan. Ito kaming mga kaibigan ko sa UP Mountaineers, may hawak kaming seedlings at nagtatanim kami doon. Talagang binibigay lang namin yung effort namin. Yun yung purpose namin. Tuwing umaakit kami doon, nagtatanim kami ng puno. Yung picture naman sa left, yan yung napupuno yung puso ko tuwing pinibisita ko ang puno na to ng Nara. Kasi yung puno na yan ay tinanim ko galing sa buto. Sa first batch ng Nara seeds ko, nangolekta ako sa isang memorial park. Nagtanong ako online, paano ba itanim ito? Sabi nila, isuksok mo lang sa lupa. Sinuksok ko sa lupa. After 2 weeks, umusbong. Wow, umusbong. Linipat ko sa bag. Pinalaki ko. Tapos, anong gagawin ko sa'yo ngayon? Then may nagtawag na, magtanim tayo ng puno sa Ipo Watershed. May naggawa ng illegal na kalye doon. Kailangan natin magtanim. Dinala ko yung puno ko. Tinanim ko siya. And I think this is 3 years later, it is now taller than me. So this gives me hope na may nangyayari. May itong katabi mo, ganyan kabilis, 3 taon lang? Talaga? Yes. Nagulat din po ako na mabilis pala ang Nara. Yun din ang isang misconception sa native trees. Mabagal yan, hindi ka kikita dyan. Pero nasabi nga ni Doc M na pwedeng kasing bilis or mas mabilis pa kaysa sa exotic ang pagtubo ng mga native trees. Ay 3 years yan since tinanim ko. 1-year-old yung seedling. So 4 years. 4 years na siya. At napakaganda ng tubo niya. Akala yata niya siya ay kawayan. Ayaw niya mag-branch. Nakakatawa itong puno. So, at binibisita ko siya at least once a year. At siya ang simbolo na may nararating ang reforestation efforts namin sa Ipo Watershed. Next slide. And ang nagpupuno ng aking passion or nag-fill up ng passion ko, tumutulong sa akin na hindi maubos yung pasensya ko at yung passion ko ay yung community. Yun ang sa kaliwa, actually nandyan si Attorney Ipat, siya yung naka-pink sa banda gitna na nakatingala. Sila ang mga kaibigan ko sa pagmahal sa puno, mga adik sa puno, gusto lang magtanim. At talagang gustong matuto, gusto mag-explore, humawak, kung ano-ano pa. Yan ang Philippine Native Tree Enthusiasts. Mahilig kami sa puno. At sa kanan naman, yung mga naka-green, yan ang mga kaibigan ko sa Ipo Watershed. Sila ang mga bantay gubat ng Ipo Watershed. Mga deputized yan ng DENR at ng Manila Water or MWSS. Sila ang pumoprotekta sa pinanggagalingan ng tubig ng 90% ng Metro Manila. At talagang buong-buo yung dedikasyon nila, binigay nila ang buhay nila para sa kagubatan. Yung community na yan, at may iba pa akong mga community, gusto ko lang mag-shoutout sa aking mga tumutulong sa akin na iakyat ang passion and advocacy ko. UP Mountaineers, Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated, Philippine Native Tree Enthusiasts,
at eco-explorations, yun ang talagang nagpupush sa akin na ituloy itong advocacy na to kahit nahihirapan ako. Nag-reach out ka na ba sa mga native tree lovers at mga mountaineers sa Antique? Sa Antique po, wala pa po ako nakikilala sa Antique. Nanonood ang aking mga kasimanwa sa Antique. Please post on Facebook, the native tree enthusiasts, the mountain trekkers and climbers, and I'm sure we have our tree plantations. Oh, we have beautiful forests because we have our protected areas. Pero we can also do a dedicated native tree webinar episode for Antique Forest in our 18 municipalities. And Lee, you will be our guest so that you can also encourage the millennial Antiqueños to be as passionate as you dahil maraming kamukha mo na mahilig din sa kalikasan. Now tell us, saan kamukha yung Bayabas, no, IPAT? Meron daw siblings IPAT, bibigyan ako. Sa mga hindi naman kayang bigyan ng IPAT, saan tayo makakabili, makakabigay? Pero ihanda ng mga staff ko, lahat ng mga buto na tinatabi ko sa bahay ay padala sa Climate Change Commission, GCQ na, pwedeng pa-pick up doon to arrange it. Okay, Beck and Sherry, you arrange to pick up or ilalamove, grab whatever sa mga Facebook viewers. Pangalawa, yung mga seedlings na buhay na, namimigay tayo. Pangatlo, yung protected areas na libro ay mabigay din tayo. At pang-apat, yung mga DA starter kits. Ayan. Ngayon, meron ka bang litrato ng nursery mo, Lee? Hindi po ako nag-post ng picture ng nursery ko. Pero sige. may pictures po ako ng mga puno na yung iba dito galing sa nursery ko. Sige, ano bago yung mga tayo puno available sa nursery mo? Sige, yan excitement dyan. Sige. Pero bago ko po ipakilala yung mga native trees ko sa nursery ko, gusto ko explain parang bakit ba may debate na native versus exotic. Ito lang yung rason. Biodiversity. Kapag native yung puno mo, pupunta yung mga bubuyog, pupunta yung ibon, pupunta yung paniki. Sunod, kung native ang itanim mo sa gubat, mababawasan ng erosion, magkakaroon ka ng tubig sa bukal, hindi matutuyuan yan. Third, ang pagkain natin at mga halamang gamot, mga native trees yan. At kung hindi natin alagaan ang mga native trees, baka may na-miss na tayo na, nakakagamot pala yan ng ganitong sakit. And lastly, marami tayong native trees na paubos na. So, bigyan natin sila ng lugar. Bigyan sila ng espasyo at oras na palakin para hindi sila maubos. Yun. Kaya native trees ang tinatanim ko. At next slide. Ito na yung mga suggestions ko. Kung gusto niyo magtanim ng puno, lalo na panawagan din ito para sa mga urban planners, urban landscapers, na instead of planting mahogany, we can plant these trees. So ito, I think, Miss Legarda, you have this in your garden, CR. Yes. It's a beautiful yellow tree. Ang nasa picture na to, along Katipunan Avenue, sa labas ng Miriam College, they have, I think, 3 big CR trees. Kaya tuwing March, talagang hitik na hitik siya ng bulaklak, yellow na yellow, napakaganda. Next. Ito naman, Dita. Favorite ito ng Ayala Land. Sa halos lahat ng Ayala properties, makakita ka ng Dita. Kasi ang ganda ng forma niya. Dito sa Techno Hub at sa Serendra, diretsong-diretso yung trunk. At talagang bagay nga siya sa... Anong tawag dyan sa punong yan? Dita. Dita. Okay. Next. Next po. So, i-encourage natin ang ating mga developers na magtanim ng native species. Tama? Yes. Okay. Ito, ano to? Malabulak. Malabulak. Favorite ko po. Ito talaga ang favorite ko kasi pulang-pula siya at bagay na bagay. Ang flowering season niya, February, Valentine's Day, pula yung puno. Wala siyang... Ilang taon bago siya lumaki kung seedling ang itatanim ngayon? Siguro po bago bumalaklak, mga 7 to 10 years. Nako, magantay pa ako ng 10 taon. Ang tagal naman. Ano ang pinakamalaking seedling niya? Meron ba siyang kasing taas na natin? Hindi. Sa seedling, opo, meron po ako sa nursery ko na kasing tangkad ko na
pinapalaki ko na. Pag At may ganun mga, kasing tangkad mo na, ay 10 taon rin ang iintayin bago mamulaklak? from seed po yun, From seed, mga 10 years bago bumulaklak. 7 to 10 taas years. na nga natin eh. So ilang taon? Siguro mga 3 years na lang. Ayan! Reserve mo na ako ng isang malabulak. Para Sa, Valentine's Day ng after pandemic ay meron tayong malabulak. Ipat ha! Reserve mo na ako ng kasing tangkad natin. si Ipot actually, nabigyan ko siya ng seedling nung bago last year, nagbigay ako ng isang malabulak seedling sa kanya na binigay ko, I think, 2 feet tall. Ngayon, 7 or 8 feet tall na mas matangkad na kay Attorney Ipat. Tama? Yes, yes. Nagbigay siya ng update na picture. Very good. Very good, very good. Sige, bibili ako, hindi bigay, pero gusto ko yung pinakamalaki na para hindi na ako mag-antay ng 10 taon. Okay? Tama. Yun nga. Malabayaba. Malabayabas. May isang bumili sa akin dati na may nag-stick sa akin yung sinabi niya eh. You can't buy time, 'di ba? Hindi ka pwedeng bumili ng oras. Pero pwede kang bumili ng malaking seedling, parang bumili ka na rin ng oras noon, 'di ba? Instead of waiting 10 years, kung malaki yung seedling na bilhin mo, na nabawi mo na yung oras. Ito yung malabayabas na gusto sana namin na i-propose na gawing national tree maliban sa Nara or kapalit ng Nara. Kasi ito ay nag-occur only in the Philippines at all over the Philippines. Napakaganda ng pulang trunk niya. Hindi siya mabulaklak, malaki, pero yung trunk talagang mapula. At lahat kami namamangha sa itsura niya. Yan ang nasa Quezon Protected Landscape, meron isang area na puro malabayabas. Next. Isa pang maganda ang trunk, bagras. Ito sa Mindanao naman marami nito. And did you know na dati ang mga poste natin ng kuryente, hindi semento. Ito ang ginagamit nila kasi diretsong-diretso yung trunk niya. Pero ngayon ginagamit na lang siya as a landscaping tree. You'll see this sa Ayala Triangle Gardens and uso na rin sa mga park na magkaroon ng ganito kasi they call it rainbow eucalyptus. Makulay yung trunk niya. Ilang taon naman ito bago lumaki? Ay, yun po ang hindi ko pa alam kasi yung akin maliit pa. Mga ganyan pa lang kaliit. Okay. Kaya patience po talaga meron sa sa pagtanim ng puno. Is this in University of the Philippines, itong Katmon? Yes, it is. Sa engineering. Parang ano to? Katabi ng UP Mascom ba ito? Anyway. No, this is along the oval pero in front of engineering. The main engineering building. Diyan ako kumukuha ng seeds ko. Yun yung diskarte ko dati. Naghahanap ako ng native trees on campuses and pupulutin ko yung seeds sa ilalim nila. Kailangan ko lang unahan yung janitor bago walisin lahat. Napaka-cute ng fruit niya. And have you tasted katmon? It is ginagamit siya pang sinigang. Masarap ang katmon. Oo. Masarap po siya. Maasim, ginagamit pang sinigang. Maganda rin yung bulaklak niya. At maganda yung dahon niya. Here's my seedling of the katmon. Favorite ko siya kasi ang ganda ng dahon niya. Ginamit ito sa landscaping ng Corinthians, the subdivision. And along White Plains Drive, kung daanan nyo yung pag-liko from EDSA, sunod-sunod na katmon trees na napakaganda. Pwede siya sa avenues. Next. Next po. Kamuning. Ito naman mga flowering plants. Pwede sa garden, pwede sa parks. Ito yung mga puti. Balat-buwaya, kamuning, kahoy dalaga. And I think, Congressman Lauren, you have pandakaki in your collection, right? Pandakaki, oo. Cute niya. So yun yung mga puti. Next, tingnan naman natin ang kulay red. Kung gusto niyo red, meron tayong mangkono, kasopanggil, malabulak, and yung Rangoon creeper, it's not a tree, it's a vine. Pero ginagamit din siya pang, it's native, and I've seen it planted sa
poste ng elevated parking lot. Sipin nyo, puro steel and concrete, tapos biglang may tumutubong vine na ganito. Meron ako creeper. Oo, meron ako nun. Papakita ko mamaya yung aking mga puno. Okay. Ang ganda niya. Yung mangkono, little trivia, kung nakakita na kayo ng 1 centavo coin, 1 centavo na peso coin, nasa isang side niya ay flower ng mangkono. Dahil rinirepresenta niya na kahit ang pinakamaliit na denomination ng peso ay matibay, ay may saysay. Kasi ang mangkono ang pinakamatigas na kahoy sa Pilipinas. Next. Pink naman ang inyong trip. Ito ang mga pink na flowers na suggestions ko. Lanete, bagawak morado, banay-banay, at patalsik pula. Napakaganda ng patalsik pula at sana ma-promote natin siya. Kasama sa rason na mahilig kaming magsalita sa mga venue na ganito is para encourage yung mga tao na maghanap ng native trees. Kasi kung maghahanap ang customer, magpo-produce ang producers. Magpo-produce ang mga nursery instead of all producing mga exotic na plants na pang-ornamental. Kung maghahanap ang customer, kung may demand for native trees, kung may demand for these flowers, then the supply will eventually fill that gap. Napakaganda ng mga ito. Next, na flowers natin, I think, are mga purple naman. Favorite ko sa mga to, yung salimbobog. Some people call it the Philippine cherry blossom. Kasi delicate yung petals niya. And napupuno yung buong puno ng flowers na puti. And I'm sure you're familiar with banaba, popular sidewalk tree, kasi hindi masyado malaki. And also molave. Tinatawag din siyang mulawin. Sa elliptical, just on the edge of Quezon Memorial Circle, pinuno nila yon ng molave. Kaya tuwing, I think March or April, makikita nyo parang may light violet na flowers doon. Molave yon. Next. Yellow. Sa yellow naman tayo. Malaking puno dito ay Nara at ang Gemelina na native. Karamihan ng nakikita natin na Gemelina ay yung exotic na Gemelina, pero meron tayong native na Gemelina. Gemelina philippinensis, di ko maalala ang native common name niya. And wala pa akong sample nito. Available in your native tree nursery? Of these, only the Nara is available. I'm still trying to figure out how to... So itong mga letratong to ay hindi letrato ng mga puno mo? Some of them are. Yeah, some of them are from my nursery, but some of them are from other people's nurseries and gardens. So I think yung Gemelina philippinensis, that specimen was taken, that picture was taken in Ayala West Grove Heights. If you live there or you know somebody who lives there, it's good to walk around their parks. Kasi puro native trees yung tinanim nila doon. Madaming specimens. Shower of Gold is a vine. And Sibuyan Katmon naman is a small shrub. That one, I'm in the process of propagating. I'm in the process of making na magparami. Ngayon, konti pa lang. So, if there is a demand, we will supply. Next. That is the demand. I am demanding. Okay. Yeah, that's meron akong bignay. Yan. Okay. Masarap, di ba? Masarap na gawing juice or anuman. And napakaganda niya pag-tik yung puno ng prutas. Para siyang Christmas tree na nakasabit na gano'n, napakaganda. Ang favorite ko dito yung pili. Mga taga Bicol, taga Sorsogon, kilala niyo ang pili. Dami niyang uses. Pwede mong kainin yung pulp sa labas, pwede mong kainin yung kernel sa loob. Pwedeng fresh, pwedeng i-coat ng sugar. Maganda rin yung mismong puno, yung forma niya. May isang avenue or street sa UP Los Baños na tawag ay Pili Drive. Puro pili nakatanim doon. Napakaganda. And last, on the rightmost picture, yung tagpo. Nakunan ko lang ng picture yung flower, pero actually may fruit siya na similar to bignay, maliliit din na berries. Yun ang tinatawag nila na native blueberry.
kung nakakain na kayo ng blueberry jam ng Good Shepherd, ito actually yun. Ito yung puno na nag-produce ng fruit na ginawa nilang jam. Napakasarap. Next po. So, yun yung mga suggestions ko on native trees, mga favorites ko. Kung gusto niyo magtanim sa inyong mga bahay o parks. At last naman po, gusto kong i-share lang kung ano yung Ipo Watershed. Kasi na-mention ko siya kanina and dito talaga nagsimula yung nursery ko. Natatagpuan ng Ipo Watershed sa Norzagaray, Bulacan, all the way to Rodriguez, Rizal. It's 6,000 hectares of forest that produces 90%, that produces water for 90% of Metro Manila. Next slide. Dahil sa aking pagpunta doon through UP Mountaineers, nalaman ko na nasira na siya. Kung titignan niyo po yung kulay ng tubig dun sa upper right picture, hindi na siya green, hindi siya clear. Halos kulay tsokolate na siya. Ganyan ang nangyayari every year kasi nagkakaroon ng erosion. And masakit talaga sa puso ko na makita mismo with my own eyes na puro abo. Sinunog, ginawang charcoal o panggawa ng bahay. Masakit sa puso ko yan. Kaya, ginawa namin ang paraan. Next slide. Sa tulong ng UP Mountaineers, Philippine Native Plant Conservation Society, Eco Explorations, we've been able to plant thousands of trees in Ipo Watershed, both in Norzagaray, Bulacan, and in Macabud, Rodriguez, Rizal. Nasa picture on the left, yung isa sa mga talagang dedicated na bantay gubat, yan po si Kuya Junior na dumagat. Sila ang nag-aalaga ng Ipo Watershed at talagang nagpapasalamat ako sa kanila na tinutulungan nila kami na tulungan ang Ipo Watershed. Next slide. Ito naman si Kuya Noe. Sana nanonood siya ngayon. Pero baka nagtatrabaho siya, nagtatanim ng puno. Yan, nagpadala kami ng seedlings ngayong pandemic. Usually kami mismo yung nagtatanim. Pero since hindi kami makapunta doon, nagpadala na lang kami ng seedlings. At ayan nga, tinatanim na nila. Next slide. Nagtatanim kami ng ito yung mga common or usual na tinatanim namin sa pang-reforestation. Kalumpit, supa, gao, hawili. Next. Meron ding binunga. Ito favorite ng kaibigan kong si Fredo Chavo. Kasi hindi niya kailangan ng masyadong nurturing. May na-mention si Sir Asis Perez kanina na first 2 months of the rainy season lang sila nagtatanim. Pero para i-extend yung planting season, nagpupunta kami doon para lang magdilig. Nagdidilig lang talaga kami. At nagtatabas kami ng damo at ini-ensure namin na tumubo sila. Pero itong binunga, hindi niya masyado kailangan ng tulong. Matibay siya. Yan ang mga tinatanim namin para mas mataas ang survival rate. Next. Yan po yung mga pinadala namin ngayong pandemic, kaya nakamask kami. Maraming salamat sa mga kaibigan namin na yun nga, transportation. Na-mention kanina, mahalang transportation. But thankfully, we have friends sa Navarra Nation. We have friends na may 4x4s. At sila yung kinukuha naming partners para transport yung seedlings sa malalayong lugar. Kasi itong mga seedling na to ay mga pinatubo mo mula sa mga seeds na kinolekta mo or binili mo yung mga seedlings sa nursery mo o sa ibang nursery? Ako po ang nagpatubo ng halos mula lahat ng yan. Opo. Galing sa buto. Admirable. Mula sa buto na mga kinakalap mo ay pinatubo mo ito at ito yung mga seedling nakita ko sa iyong truck. Kupang, Alindao, Lanete, Makabula, Kalumpit, Batino, Ipil, Kalumpang, Supa na mga volunteers ang nagtatanim sa Ipo Dam, right? Mga bantay gubat po ang nagtatanim sa Ipo Dam.
At yung itong iba bandang dito, gubat ay mga ano din, volunteer. dahil nagkaroon na rin po ako ng mga kaibigan na nagtatanim ng puno na nalaman nila na kailangan ng seedling sa Ipo Watershed. Merong kaming mga kaibigan na nagtaalaga ng 10 o 20 o kung ilan yung kaya nila. Dahil marunong na sila through the online learnings, nagtatanim sila ng sarili nilang mga puno and then binibigay nila sa akin para paakyat. So yung iba dito galing sa mga donors din namin na sa bakuran lang talaga nila. Meron silang 10 seedlings. Sabihin nila sa akin, Lee, pwede ko bang ipadala na sa'yo para itanim na sa Ipo Watershed? Yung mga talisay. Okay, sa mga nakikinig po sa atin at sa mga nanonood sa atin, gawin natin, i-replicate ang ginagawa ni Lee. Mula sa buto na kinakalap, pinapangalagaan natin, at alam ko naman, hindi naman kailangan maghara o malaki ang lugar mo, di ba? Tapos pag may seedling na, itanim sa pinakamalapit na watershed, open space, para mapakinabangan. Di ba? Di, napakasimple. Maybe after this, you can also send me just a 60-second video, yung iyong pagtanim ng seedling, hanggang yan sa pag-collection sa truck, hanggang sa pagtanim nyo sa Ipo Watershed. Just maybe 30 seconds, you can edit that for me, send it to me. Natutuwa ako sa mga batang kamukha mo. Really, it's so exciting. And let me know how I can help you. I'd like to help in my own way, although I'm busy with my work, but there's so much we could do. And we can replicate your efforts in every province, in every region of the country. Because gusto ko gawing example ang ginagawa mo. You're in your 30s, hindi kailangan magara ang lugar, hindi kailangan malaki ang puhunan, kailangan lang passion, dedication, pupulot ng buto, itatanim ang mga seeds. Aalagaan hanggang kaya ng itanim. Naghanap ng lugar na kailangan tamnan, ipodam, source of water for Metro Manila. May mga volunteers, may mga volunteer drivers and trucks, magtatanim. So, for those who say, mahirap yan, malayo yan, mahal yan, no. A young girl can do it. We've all done it. We can do more. And that effort of Lee can be replicated in every district, with 300 congressmen in every district, in every province, in every city, in every LGU, in every barangay where there is a need for the lungs of the city, for watersheds, or wherever. Right, Lee? Yes, kayang-kaya. Maliit na simula lang. Bawat buto importante. Very good. How exciting. How exciting. Okay, Lee. So, I will contact you after this because I've asked my staff to choose one native tree each na available sa nursery mo or nurseries you can recommend on this day. Pero gusto ko, hindi lang yung buto pa. Yung mga kasing taas na ni Asis Perez para hindi na kami magantay ng 10 hanggang 20 taon. Impatient kaming ipat kasi masyado kaming bata eh. Diba? So, I would like to see the shortest possible time to buy time. So, yung kasing laki na natin na itanim. Thank you very much. Let me show you my trees. Ilan lang to sa mga puno ko, but I have more of these trees that I planted. Do I have it here? Oh, I hope they prepared my trees. Ayan, yan yung siyar ko. Di, ayan yung aking siyar. Okay. Napakaganda. Okay, yan ang aking banaba. Oh, yan ang aking Rangoon creeper. At meron din akong libas. Binigay yan. Sana nanonood si Attorney Yoli Doblon, yung retired na head ng aming Senate Legislative Budget Office. Siya nagbigay sa akin ng libas. Malit yan ngayon. Yan, laki-laki na at ginagawa namin yan souring agent pang sinigang ko. Tapos may Rangoon creeper. Yan, next. Yan, may ilang-ilang din ako. Oh, I have Benguet Pine, Baguio Pine, Palo Maria, Nara. Ano nga ito? Banaba. Is this Banaba? Yes. Bignay. Pero hinog na ngayon yan. Ako, konti lang ang pinalabas nila. Mas marami pa akong puno dyan. Ako, itong mga stock ko. Oh,
Daan-daan ang aking, hindi, libo. Kung nagyayabang si Asis Perez kanina, nagsalim daw siya ng 6 na milyong puno, ako 10 million trees na yata mula 1997. Pero hindi lahat native trees. May mga mahogany din ako, may mga introduced species. But now, I want to dedicate the rest of my life to planting native trees, native plants, native flowering plants, and propagating native vegetables. So from small permaculture farms to backyard farming to planting native trees in 400 square meter lots to reforesting like Young Lee. That's what Doc M, Attorney Asis, Lee, and IPAT, and all of us can do. DENR, are you with us? What is the Forest Management Bureau doing? Kasi nakikita natin ang mga efforts ng private sector. Are you here with us? Do we have the Forest Management Bureau? But otherwise, we can ask them during the PA talk, Protected Areas talk. Are you with us on Zoom? Okay, never mind. We don't have time. I will read all our messages. Wait, Lee, are you on the family way, Lee? Sorry? What? Leanne is pregnant. Sabi ni yes. Huh? Gusto niyo makita? Ayan. Hindi na kasya yung blouse ko. Okay, yes. So you be safe. You be safe, okay? Yes. Huwag ka naman umaakyat ng ipodam at nagtatanim 8 months. Hali? Hindi naman po, tumigil na po ako umakyat nung ano na. Nag-pandemic naman kasi. Kaya napigilan din ako lumabas. Okay. So, Facebook, Elizabeth Balayan, good morning. Christopher Picho is our mayor from Balisson is watching. Nagsalim din niya ng mga puno since 1998 to plant more. Very good. Tina Santos Zamora, Manibo. Good morning po. Elizabeth Balayan, yes. She shared the information. Hans Carmel, good morning po. Ian Adesas, good morning po. Muturaj Rahman, respected madam. Successful, your and all achievements for control of global warming around the world with peace. All are joined and pray for Almighty. Thank you. I think it's a foreigner. Mark Badua, good morning. Maria Madeline, good morning. G. Canlog Aday, good morning po. Wins Panizales, good morning, Congresswoman. Thank you po. I think it's Antiquerio Susan Pino, good morning. Lizelle Grave Seco Balagtas, good morning po. Noy Acrin, magandang umaga. Alan Carlo Arboleda, good morning po. Joey Salvador, maayong aga. Mayaging aga. Texon John Lim, good morning, Deputy Speaker. Hey, Texon, yes, you planned, huh? Okay, good morning, everyone. Elizabeth Balayan, I saw you planting trees along SLEX. Nako, kasing bata ko palang TV noon, yung nagsasaling ako, pero natutuwa ako, dating mga basurahan yun. Those were garbage dumps or talahib. Now they are forest parks. Okay. Abigail Fiona Cruzada, good morning po. Charlie Joaquin, maganda umaga. Lord Lopez de Leon, good morning po. Elizabeth Balayan, yes. Aritulin Juanillo Cordero, good morning. Deputy Speaker Legarda, watching from Punda, Hamtik, sa ato makasimonwa sa Hamtik. Kamusta kayo? Kong Legarda, Inday Loren, nagtatrabaho sa panahon ng COVID at naghahatid ng impormasyon. Nakikita ko si Asis Perez, very good. Meron kang internet sa labas, pakita mo sa akin yung mga puno mo. Next time, huwag na tayo nasa kwarto. Dapat sa likod sa mga kagubatan at mga puno ang atin. Sarah Jane Escario, good morning. Tonzi Escanio Gay, Kuhay Antique. Very good. Ernesto, pakita nyo, Tonzi, ang mga kuha nyo ng mga puno. Ernesto Crisostomo Martinez, good morning. Harriet Tauli, good morning. Eddie Elia, good day. Antique. Lerma Magsino Catolos, good morning. Peaceful morning, Kong Lauren. Litlit. Makakaliskasang umaga mula sa Antique. Kuhay. Maricel Balad Campo, good morning. Mimi Kalagyan. Santa Maria, oh, Mimi, my staff in my first term from Isabela and Cagayan. Edna Baiza Santiago. Umagang kay ganda, mga kapuno. Ay, maganda yan, kapuno. Ay, ipat. Ellen Limbadan Consinya. Good morning. Rodel Cordero Esler in Sibalom are promoting and planting. Very good.
send me the on Facebook, sa Kong Inday Lauren Facebook, the native trees in Sibalom. Because nandiyan yung ating Sibalom Natural Park. Josie Ramos, good morning. Samaria BSB Haro, good morning. Macario Abelia is now watching from Kalikwang National High School in Dingle, Iloilo, Coast Division. Good morning po. And Chan Krish from Kananga, Leyte, with the Leyte Rehabilitation or Reforestation Project Group. Very good. Zaldi Lazaro Bornea, very inspiring move, Attorney Asis. God bless you. Hope to have this kind of program in North Cotabato, Attorney Asis, okay? Love, P.E. Coperos from Bugaso, Antique, patingin ng mga native trees. So, sa lahat sa ako mga kasimanwa, sa 18 municipalities ng Antique, mula sa south hanggang sa north, ay padala niyo ako sa Facebook page, pagandahan, paramihan ng ating mga native trees, ha? Okay. Lahat ng nakikinig at yung mga replay nito, nandiyan naman yan sa Facebook, okay? From Memerla, meron pong database, the COS Digital Flora of the Philippines is the plant database website for Philippine flora. Okay, very good. She gave me the website, philippineplants.org. Salamat sa inyo. Sonia La Rosa, how can we get seeds of agarwood from Lee? Diba pwedeng mga buto ng agarwood? Follow Lee on her Instagram and you can ask for a private message on agarwood, right? Okay. Makapagod ako magbasa. Chris Baleva, good morning. Kong Lauren, the ASEAN Center for Biodiversity. Yes, I was there during the opening. The only ASEAN Center that is hosted by the Philippines. It's pleased to inform you that very soon, ASEAN will launch the ASEAN Green Initiative, AGI, which encourages stakeholders to plant 10 million trees throughout the ASEAN region in 10 years. The main criterion is the use of native species. ACB will serve as a secretariat. Good initiative. The private sector has been doing it. I'm glad that the ACB is doing it. Love Coperos, gusto ko lang i-share. Masaya ako kasi tuwing kumakain ako ng fruit, lalo na kung may mga seeds, nilalagay ko lang sa lupa or pot. After a week, makikita kong buhay na. Aba, parang kami nila Ipat at nila Lee. Oo, lahat ng dito, tinatago at tinatanim pagtuyot. Now, very good. Scarlett Ruby Away, I'm a tree hugger. Sobra. Hence, the Pinay Jungle on Facebook published. Thank you po dito. Ireneo de Rosario, good morning. Watching from Angeles City. So, I read some of the messages. And Sonia Mendoza, Nako, Mother Earth Foundation is our partner here. Why is Climate Reality, Najreen, and Red Constantino not giving their feedback? Everybody should be with us, even if we're over time. Okay, Sonia Mendoza, I have to read her message. Ang galing ng batang ito, magaling ka raw. May her tribe increase and government should support her efforts. Congratulations, plant, native trees. Very good. We are plantitas, Sonia. Okay, very good. So, let me see. The FMB is now online and may react. Okay, what is the forest management? Okay, we will also show the art card with all the contact details of all the native trees. We will also place everyone on mute. Ano yung hinahawakan ni Asis? Ano yan, Asis? Mga buto. Dried seeds. Mushrooms, ma'am. Mushrooms during rainy season. Mushrooms. Kabute. Kabute. Okay. Malayo mata ko. Wild mushrooms. Very good. Kinakain yan. From the farm, Sarap. Ipat, alamin mo kung paano magtanim ng ganyan. Gawa rin tayo. Sige. Okay. Ma'am, wild. It grows wild. Wild. Meron mga mushroom bags na pinagbibili. Sinaroko po, pwede natin bilhin. Lang sa wild, iba dyan ay toxic. Sige. Okay, so thank you very much. Number one, the way forward is let us replicate. Gayahin natin, ulitin natin sa malaki o maliit na pamamaraan ang ginagawa ni Doc M, ni Asis, at ni Lee. Pwedeng knowledge sharing, hindi kailangan lahat magtanim kung wala kayong lugar at busy kayo, knowledge sharing dun sa online platform ni Doc M. Ilalagay natin pagkatapos ng show. Pangalawa, suportahan ang
Forest Management Bureau, are you with us? Ano ang ginagawa nyo gaya ng ginagawa ng private sector? Ano ang ginagawa ng DNR? Gaya ng ginagawa ni Lee. Are you with us now? But if you're not, it's almost 12 noon. Yes, And yes, we ma'am. have to take a break. Very good. Yes, yes, ma'am. Yes, introduce your name, please. At ano po ang ginagawa nyo to propagate native trees? You have 1 minute. Thank you, Forest Management Bureau. Good morning, ma'am. Ma'am, I'm LD Kilyoy, ma'am. I'm the Chief of the Forest Resources Management Division of FMB. So, ma'am, regarding your query, ma'am, of course, sa DNR po, pinopromote din po natin yung native and indigenous species. Itinatanim po natin sila sa mga protected area and protection zone, no? Halimbawa po, yung gaya sinabi kanina, kahit nasa production zone siya, may mga areas po kasi na 50% ang slope o kaya po ay along the river, native and indigenous species po ang tinatanim natin dito. Okay. In fact, nakapag-coordinate po tayo. Ay meron kayong mga native trees? Meron kayong native trees sa mga DNR nurseries? Yes, actually ma'am, ang ating pong partnership dyan with the State University, ma'am. Remember, nung kayo senator, nagbigay tayo ng pondo sa mga state universities. Yes. So, number 1 po na produce nila, ma'am, ay yung indigenous and native species po. Very good. You were with us already when I was in the Senate. Yung Yes, ang ating National Greening Program, nag-earmark tayo ng funds para sa mga state universities and colleges na magkakaroon sila ng native trees nurseries, right? Yes, ma'am. Opo. Yun po, exactly, Kahit ma'am. pinaalala niyo po sa akin, within the day, mag-email po kayo ng report which of the 100 state universities and colleges ang nabigyan natin ng pondo at kailangan pakita nila sa atin kung kamusta na ang nursery nila. That was a few years ago. Kung yan ba ay ongoing pa rin, lumaki ba ang mga seedlings, nakinabang ba ang neighboring barangays and communities kung saan ang ating mga SUC. So it's 5 to 12. We will ask the Forest Management Bureau to also, after this on our Facebook page, to put the nurseries of government. Kung namimigay ba kayo ng native tree seedling, DNR, IPAT, you make sure they give us that information. So the nursery selling tree seedlings, si Leanne will give us, and Doc M from its association, and DENR through IPAT and the Forest Management Bureau will give us the information for free seedlings na pinamimigay ng government. But we will also give away, ilan ang ating kayang ibigay na DA starter kit? Staff, are you online? Can I commit to 10 starter kits? Yes, nobody's answering. Maybe they're on lunch break already. But I commit to 10 starter kits from DA. I commit to giving seeds. I commit to giving protection areas books. Those on, okay, 5 daw. Bakit 5 lang ang tawad niyo? Hindi, 10 na. Sinabi ko na ito mga staff ko, matitid. Huwag kayong matitid kung bibigay ng puno. Sabi niya, 5 lang po, ma'am. Hindi, bibiling ko na yung 5 kung ayaw bigay ng DA. Huwag kayong ganyan. Huwag tayo nagtitipid sa mamimigay ng starter kits, okay? So we will give 10 starter kits. We will give unlimited seeds, okay? And ito, I will buy 2 native trees each sa nursery ni Lian na mga kasing tangkad ko na. Tapos, sa unang 5 na gustong magtanim, kung ano yung order kay Lian, ako ang magabayad. Ayan. Tapos kung wala kay Lian, kung anong available. No, let's help the Lian nursery para kumita rin siya. So, iba pa yung aking purchase at iba yung first sa Facebook na pipili ng native trees sa nursery ni Lian at care of sa akin. Ipat ha, ikaw in charge dyan. So, Doc M, you will also give us ano ang pinakamagandang nursery na bisitahin ngayong pandemic basta may distancing. And we will join you sa online platform for knowledge sharing. Right, Doc M? Yes, DNR, absolutely. you can always join us. Yes. We can also support DNR by providing them seeds for their mechanized nursery para ang pinoproduce po ng mechanized nursery ay mga native species. We can help there. Bakit
kayo pa nag-support sa DNR, ang laki-laki ng pondo nila, dapat silang sinusupport sa inyo. Kasi yung National Greening Program, it spans 2 administrations. Ano na ba ang nangyari dyan? Over 50 billion pesos ang ating inallocate. So, we will have an assessment. In fact, may I draft a resolution, IPAT, in our oversight function because that started 2013. In 7 years, I want to see the output of the NGP because it's budget season. Again, we will see what is allocated for 2021, what kind of impact has it had on our local communities. So thank you for this book, IPAT, which you gave me, The Garden of Indigenous and Flowering Trees. This is what I read. Ang gaganda ng mga puno. Ayan, natutuwa ako dito. So after this, I will call Lian. Huwag ka muna mga na kasi bibili pa akong native trees sa iyo. So I will repeat. We have to post all native trees, gardens, and nurseries. Second, we have to post the database of available inventory from Attorney Access and FMB and DocM of native tree species contained in the book. And we will make it easy for people to understand. As you see, mula sa permaculture, mula sa backyard farming, hanggang sa panunood ng ibon at paru-paro, hanggang sa bike lanes, at sa solid waste management. Ang mahalaga, sa ginagawa natin pagtatanim ng punong kahoy, sa ating pagtatanim ng native trees, sa ating pagtatanim ng gulay na ating kinakain. Ang elementong basic dyan ay Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management. Ang paghihiwalay ng basura sa nabubulok at hindi nabubulok. It is mandatory. That's a law since 2001. Baliwala ang ating pinag-uusapan at ginagawa kung hindi tayo nag-segregate at sort, recycle, and compose. Nagpunta ako sa isang seaside noong isang araw. Nakita ko ang daming plastic waste. No to single-use plastic. Pag hindi tayo mag-single-use plastic, walang basurang ganyan sa ating karagatan. Alam yan ni Attorney Access. Pangalawa, yung ating mga organic compost ay galing sa food waste. Pangatlo, mga buto ng ating kinakain, huwag pong itapon, itabi, ituyo, itanim, gaya ninyo, ipasibol, ipamigay, o itanim hanggang maging mga halaman at puno. At pangalawa, tag-ulan ngayon. Magkolekta ng tubig pero huwag kayo madengge. At dapat lahat ng bagong konstruksyon, ang maski luma, ay may rainwater catchment. That's the 1989 law, Rainwater Collection Act. At pangatlo, ang ating mga subdivision, ang mga development, kailangan i-prioritize at i-focus natin sa ating native trees para nga ang mga insekto at mga biodiversity ang siyang bumalik. So, reminder lang, yung sinasabi ko, the report from the FAR and the report from the NGP from the FMB. Okay? It's been 2 hours. It's just supposed to be 1 hour. But because our topics are very, very interesting and so important, while we cannot stop the global recession, we cannot stop the global pandemic, we can limit or turn around the impact on our lives if we have the pause and we have the great reset and seize the opportunity to change our ways and to focus on the good, to focus on the green, to focus on implementing all laws which are already there. So plant, 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 collect water, zero waste, and be safe, be positive. Congratulations to you, Lian. Anong pangalan ng anak mo? Either Katmon, ano ba yung mga paborito mong halaman? Decidium. Ha? May pangalan na siya na base sa puno. Anong pangalan? Sige, ang grand announcement. Okay. Ha? Ipapangalan namin siya sa Bago Adlaw.
kamukha ng mangkono, isa sa mga pinakamatigas na puno sa Pilipinas at highly endangered, extremely endangered, bago adlaw. So ipapangalan namin siyang Adlaw. Adlaw, ang ganda. Adlaw. I will plant adlaw. Meron kang adlaw na puno? Wala pa. Okay. Napaka-endangered niya na napaka-limitado ng tao na meron. DNR, FMB, meron po kayong adlaw na seedling, iregalo natin kay Lian sa pangalan ng kanyang anak? Maghanap tayo, ma'am. Maghanap po tayo. O yan ha. Sige, hanapan mo na ako ng isang seedling, regalo ko kay Lian kasi 2 hours ng kanyang oras dito kasi yun ang kanyang hinahanap ng seedling, adlaw. So, thank you very much. We will now have all the information as I promised in our art card. So, we see you again on Thursday for Stories for a Better Normal Pandemic and Climate Pathways. Thank you to our partners, Mother Earth Foundation, Institute of Climate Sustainable Cities, Climate Realities Philippines, Climate Change Commission, and of course, my hard-working office. Duro, gid nga salamat sa akong magkasimanwa sa Antique. Watch out for our next episode on Thursday, Stories for a Better Normal. Isang dunti ang Pilipinas sa ating lahat.